musika. Magandang araw! Welcome to Morian Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Ako po si Mila, hindi ko po tunay na pangalan. So ay un 30 taong gulang, isang simpleng babae mula sa probinsya ng Laguna. 5 taon na akong nagtatrabaho sa Saudi bilang kasambahay at mababait po ang mga amo ko. Doon ako sinuwerte. May 2 anak na po ako na parehas. Nakaraw, mahirap ang buhay namin lalo't iniwan. Ako nga mister ko. Kaya naman siya. Akong mga ibang bansa. At sa awa naman ng Diyos ay 5 taon na ako dito sa mga amo ko. Pero ang totoo, meron akong isang lihim. Hindi ko inakala na hantong ako sa ganitong sitwasyon. Isang sekretong ako lang ang nakakaalam. At ngayong nagsusulat ako ay parang bumibigat lalo ang dibdib ko. Nagpapagamit po ako sa amo ko, miss. Kapalit, ng pera. At kaya po ako narito sa inyong programa. Ngayon ay para humingi ng payo sa inyong mga tagapakinig. Hindi po ito madaling gikuwento pero siguro kailangan ko ring mailabas. Nung unang dumating ako dito, baon ko, ang pangarap, makaipon para sa pamilya, mapagtapos ang 2 kong anak sa pag-aaral at matulungan ang nanay ko na may sakit sa puso. Kahit mahirap, tinitiis ko malayo sa mga mahal ko. Sunod-sunuran sa utos at halos walang pahinga. Sabi ko sa sarili ko, tiisin mo Mila, para to sa kinabukasan ng mga anak mo. Ang amo ko po ay si Sir Kid. Nasa 45 na ang edad. May asawa siya at 3 anak. Na lahat ay nasa ibang bansa nakaraw. Ang misis niya naman ay halos laging nasa Dubai para sa mga negosyo. Madalas kaming 2 lang sa malaking bahay. Tahimik lang naman ang matanda. Halos hindi ako pinapansin. Basta trabaho lang ako. Maglilinis, magluluto at magpaplantya. Pero isang gabi, Miss Kay, nagbago ho ang lahat. Galing ako nun sa kusina. Nagliligpit ng mga plato. Tinawag niya. Ako. Mila, come here. Ang kaba ko. Grabe. Kasi bihira siyang makipag-usap. Paglapit ko sa kanya, may inabot siyang sobre at pagbukas ko noon, may lamang. Reals. Halos kalahati na rin ang sahod ko sa 1 buwan. Take it, sabi niya. For you. Just keep me company tonight. Dalaki yung mga mata ko noon, Miss Kay. Hindi ko agad naintindihan. Pero nung makita ko siya kung paano siya nakatingin sa akin, doon ko nakuha yung ibig niyang sabihin para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa isip ko, Diyos ko, paano ba to kung tatanggi ako? Baka naman pauwiin niya. Ako, palayasin niya ako. Paano naman ang pamilya ko? Pero kung tatanggapin ko, naman, bumigat ang dibdib ko. Pero naalala ko yung mga utang namin. Yung utang ni nanay, yung tuition ng panganay ko, yung gamot niya. Para akong nabibilawkan. Nang abutin ko ang sobre, mumiti siya. Good Mea, tizinilan niya. Na ako at may nangyari sa aming 2. Yun yung unang gabing hindi ko makalimutan, miss. Punong-puno ako na ng kaba. Hiyang-hiya. Ako at natatakot pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Ko na ginawa ko lang to para sa pamilya ko. Pero habang naririnig ko yung bawat paghinga niya, nawawala ako sa sarili ko. Lalo na nung halik niya ako at tuluyan. Na rin akong makaramdam ng init. Pagkatapos noon, Miss Kay, nag-abot ulit. Siya ng pera. Good girl, Mila. Yun ang sabi niya. Para akong binagsakan ng mundo. Hindi ko alam kung maiyak ba ako o dapat. Tingin ko bang ikatuwa dahil may dagdag akong pera. Akala ko 1 beses lang yun. Pero kinabukasan din. Tinawag na naman niya ako. Ganun ulit. May sobre kondisyon. At muli, Miss Kay, tinanggap ko hanggang
Sa lumipas sa mga linggo, parang naging routine na namin yon. Hindi na nga siya nahihiyang magsabi at ako naman hindi na rin ako tumatanggi. Sa bawat sobre, nakikita ko ang pag-angat ng pamilya ko. Nakabayad ako sa mga utang ko. Nakakapagpalala ko. Pero sa bawat pagpasok ng pera, parang nababawasan ang pagkatao ko. Minsan sa kalakitnan ng kabi, mapapatitak na. Lang lamang ako sa kisame ng kwarto. Tinutulugan ko. Nakatahimik lamang ako, pero sa loob-loob ko para bang may bagyo. At naiisip ko na hanggang kailan ko, saan naman kakayanin to? Ano na ang tingin? Ano ko sa sarili ko at ano na ang tingin ng Diyos sa akin? Habang tumatagal, bigla kong napapansin na parang nag-iiba na si Sir Khalid. Hindi na lang basta-basta paggamit. Minsan tinatanong na niya ako tungkol sa pamilya ko. Minsan naman dinadalhan na rin niya ako ng pagkain sa kwarto para bang may kakaibang lambing na. Why do you always look sad me? Tanong niya minsan habang sabay kaming kumakain sa mesa. Isang bagay na hindi ko naisip na mangyayari. Napangiti ako ng pilit. I just miss my family, sir. Ngumiti siya. I can help you. Just stay. Loyal to me. Loyal? Yun ang salitang tumatak sa isip ko. Paano ko magiging loyal kung ang sarili kong puso wasak na wasak sa ginagava ko? Sa tuwing tatawag ako sa pamilya ko, lagi kong sinasabing masaya ako. Okay? Tay lang ako dito. Mabait ang mga amo ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong isigaw na hindi ako okay na bawat gabing nagpapagamit ako parang unti-unti akong namamatay. May mga oras na naiisip ko kung malaman kayo ng asawa niya, ni madam o ng mga anak ko. Anong iisipin nila sa akin? Pero agad kong pinapatay ang tanong na, yun, hindi ako pwedeng madala ng emosyon. Dahil ang kapalit nito ang kinabukasan ni pamilya ko. Ngayon habang sinusulat ko nga to, nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng to pero isa lang yung malinaw. Hindi na ako yung parehong Mila na umalis na gu. Pilipinas na punong-puno ng gu. Pangarap at pag-asa. Gayon ako si Mila na may mabigat na. Lihim at ang bawat perang pinapadala ko. Sa pamilya ko ay may kapalit na hindi nila kailanman malalaman. Hindi ko alam kung nasasanay na ba ako o manhid na lang dahil ilang linggo na ang lumilipas mula nung una akong nagpaubaya kay Sir Kid. At sa bawat gabi na tinatawag niya ako, lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa pamilya. Pero habang tumatagal, Miss Kay, may napapansin ako. Nagbabago ang amo kong lalaki. Hindi na lang basta-basta na ginagamit niya ako. Naging malambing siya at may mga salitang hindi ko minsan inaasahan sa kanya. Nung una, diretso siya tatawag tapos sobre. Pero nitong mga nakaraang gabi, madalas, na niya akong tanungin, Mila, have you eaten? O kaya, are you tired? Minsan pa nga, dinadalhan pa niya ako ng Diyos sa may kusina habang naglilinis ako. Para bang gusto niyang iparamdam na espesyal ako. At isang gabi, matapos ang lahat, bigla siyang nagtanong habang nakahiga kaming dalawa. Mila sabi niya, do you have someone back home? A husband? Umiling ako. No sir, I don't have husband, sabi ko. Tahimik siya sandali. Good, then I don't feel guilty. Parang tinusok ang puso ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o mas lalong dapat kong kamuhian ang sitwasyon ko. Asinong mga oras na yon, nakaramdam ako ng hiya para sa sarili ko. Dahil kung siya hindi guilty, ako, sobrang nagigilty ako. Sobrang nakukonsensya ako dahil sa asawa niya. Dahil mabait si madam at alam ko sa tagal ko sa kanila pinagkakatiwalaan ako ng amo kong babae. Habang lumalalim ang relasyon naming, dalawa dumadami rin ang perang binibigay niya. Minsan bukod sa sahod ko nagbibigay pa siya ng dagdag na libo-libo. Mila,
Send this to your family. Sabi niya minsan habang inaabot ang makapal na sobre. Pakbalik kong kwarto. Hawak-hawak ko yung pera. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot dahil bawat perang binibigay niya, may kapalit naman na hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Pero sa tuwing tatawag ako ng Pilipinas, naririnig ko yung masasayang tawo ng mga anak ko. Ma, may bago na akong cellphone. Sabi ng bunso ko, salamat. Ha, ma, thank you, ha? Sigaw naman ng panganay ko at sa mga tinig nilang yun. Pilit kong tinatakpan ang bigat ng konsensya ko. Isang hapon habang naglilinis ako sa may sala bigla siyang dumating galing. Opisina, maaga siyang umuwi. Akala ko'y dadaan lang pero bigla siyang naupo at pinanood. Ako. You work so hard, Mila. Sabi niya, you are not just a maid. You're a good woman. Hindi ko alam kung paano sasagot. Napayuko na lamang ako pero sa loob-loob ko, nagtatalo yung damdamin ko. Bakit ba parang bigla siyang naging malambing? Bakit parang hindi na lang basta pisikal? Ang habol niya? Minsan nga nahuhuli ko, siyang nakatitig sa akin habang kumakain. Kami. May mga gabing imbis na diretsyo sa kama. Gusto niya munang kausapin ako. Tatanungin niya ako kung ano yung mga pangarap ko at ano yung gusto ko sa buhay. Someday sabi niya, I want to bring you to Jeddah. Beautiful beaches. You deserve it. Mila, natawa ako ng mahina. Sir, I'm just a maid here. Pero ang gumiti siya, you're more than that. At doon ko naramdaman ang kakaibang takot. Dahil kapag nagsimula akong maniwala sa mga salita niya, baka tuluyan na akong maligaw dito sa abroad. Gabi-gabi habang nakahiga ako, pilit akong inuulit sa isip ko na hindi to pag-ibig, Mila. Trabaho, to pera. Pero bakit parang bumabalik-balik sa utak ko yung mga titig ng amo ko? Bakit ako kinikilig kapag tinatanong niya ako kung kumain na ako at isang gabi na naginip ako. Nahawak-hawak niya yung kamay ko at dinadala ako sa isang lugar kung saan balak kaming dapat itago. Pagkagising ko, natawa na lang ako sa sarili ko at napaiyak pa ako maya-maya. Dahil natatakot akong baka totoong may nararamdaman na ako sa amo ko. Isang gabi, matapos na naman ang isang transaksyon kay Sir Khalid, tumawag ako sa nanay ko. Anak, sabi niya, salamat. Sa lahat ng pinapadala mo, tumulo ang luha ko. Huwag kang mag-alala, Nay. Kakayanin ko basta wag lang kayong mawawala. Hindi alam ni nanay na sa bawat halik at yakap ng amo ko, sila ang naiisip ko na sila ang dahilan kung bakit ko pinipilit na kayanin. Pero sa loob-loob ko, tinatanong ko rin yung sarili ko hanggang kailan ko naman maitatawid to. Isang araw, pagbalik ko sa kwarto ko, may nakita akong kahon sa kama. Pagbukas, kunon, isang kwintas. Mila, wear it. Sabi niya nang makita ko, naguguluhan. Sir, I cannot accept it, but I want you to have it. You're special to me, Mila. Special? Yun ang salitang hindi ko na dapat marinig. Dahil mas lalo na akong naguguluhan at nalulubog. Sinubukan ko pa namang tumanggi pero giniit niya at nung sinuot ko yung kwintas, ngumiti. Misha, beautiful, bulong niya. Doon ko na-realize miski hindi na lang ay yatang katawan ko ang gusto niya. Gusto niya rin ang presensya ko. At unti-unti natatakot o ako dahil baka pati ang puso ko ay mabihag na rin niya. Isang gabi habang magkasama kami bigla, siyang nagsalita. Mila, I know this started because of money, but now I feel something else. When I see you, I don't feel lonely anymore. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. May parte ng puso ko na natutuwa pero mas malaking parte ang natatakot dahil paano kung tuluyan na nga siyang nahulog sa akin. At paano kung pati ako nahuhulog? Ay na rin.
Tumingin ako sa kanya at pilit nang ngumiti. Sir, please, let's not complicate things. Pero hawak niyang kamay ko ng mahigpit. Too late. Mila, I already care for you. Akala ko tuloy-tuloy na yung ganitong buhay namin. Pero isang araw, nagsabi siya na, next tech, my wife is coming home. Sabi, ng amo ko habang nag-aalmusal kami para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bumalik na si Madam mula sa 2 buwan na pagkawala. Parang huminto ang mundo ko. Ang tinapay. Sa kamay ko hindi ko na makagat. Pinilit kung umumiti ng mahina. That's good, sir. I'm sure she miss you. Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Yes, but things will be different. I don't want to stop seeing you, Mila, para akong hindi makahinga. Paano kami magtutuloy-tuloy kung nandyan na yung asawa niya? Paano? Ay naman namin maitatago ang lahat? Sa mga sumunod na gabi bago dumating ang asawa niya, mas naging malapit pa kaming 2. Para bang minamadali niya ang mga oras. Lagi niya akong tinatawag, kinakausap, at halos ayaw na niya akong pakawalan. Mila. Bulong niya minsan. Habang hawak niya ang kamay ko. I wish you were mine. Napapikit ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan dahil sa kabila ng lahat. Kahit katulong lang, ako, nagustuhan niya ako. Pero kahit kailan hindi siya magiging akin dahil pagmamayari siya NJ, may mega sandali na gusto ko na ring sumuko. Gusto kong umamin sa kanya na gusto ko na rin siya, nahulog na ako. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. Lagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na, Mila, huwag kang umasa dahil ikaw ang talo rito. Hanggang dumating ang araw, umaga June, abalang-abala akong sa kusina. Nang dumating si Madam Asa, ang asawa ni Sir Chalin. Napakaganda ni halatang mayaman, may dala-dala siyang maleta at nakangiti habang niyayakap ang asawa niya. Alan, Habibi, bati niya. Ngumiti si Sir Quedano. Kainit tulad ng inaasahan ko. Tumungo ako at nagbigay galang. Welcome home, madam. Gumiti siya. Sukur Mila, thank you daw. Ngiting-ngiti sa akin si Madam at may mga binigay pang pasalubong. Shakin. Napakabait niya. Pero sa loob-loob ko, nanginginig ako dahil natatakot ako at nagigilty. Para akong magnanakaw na nahuli sa akto. Kahit wala siyang kaalam-alam. Mula nung bumalik si Madam MKSK, nagiba ang lahat. Hindi na ako basta nakakalapit kay Sir. Lagi kasi silang magkasama. At laging may ginagawa. Ako balik sa normal na trabaho. Naglilinis, nagluluto, tahimik, parang wala lang. Pero sa tuwing dumadaan ako, sa tabi niya, nararamdaman ko ang tingin ng amo kong lalaki. Yung mga titig na dati malaya niyang binibigay, ngayon ay naging palihim na lang. At isang gabi habang nag-aayos ako ng mesa, bigla siyang nagsalita. Mila, later meet me in the storage room. Nanlalamig ako. Sir, what if Madam sees us? Pero ngumiti lamang siya ng pilyo. She won't be. Trust me. Kinagabihan nga, noon pumunta ako sa stage room. Nang makita ko siya roon, agad niyang hinawakan ang kamay ko. I miss you, bulong niya. Nalaglag ang puso ko. Gusto kong sabihing namimiss ko na rin siya. Pero delikado. Nung makita ko yung mga mata niya, hindi. Na ako nakatanggi. Nung may nangyari ulit sa aming dalawa. Sir, this is wrong. Sabi ko na ang mahina. Your wife is here. She trusts you. Pero hindi ito nagpatinag. Humigpit ang pagkakahawak niya. And I trust you. Please, don't leave me, Mila. Para akong pinipila sa gitna. Sa isang banda, mali ang lahat. Pero sa kabilang banda, may parte ng puso ko na hindi na siya kayang talikuran pa. Lumipas sa mga araw, halos mabaliw ako.
sa harap ni Madam. Kunwari wala lang, nagsisilbi ako. Isang katulong, naglilinis, nakikipag-usap ng normal. Pero sa likod ng lahat ng yon, may tinatago akong kasalanan na mas lalong lumalaki sa paglipas ng mga araw. Minsan nagkukuntuhan kami ni Madam. Habang nagluluto ako, Mila, thank you for taking care of my husband while I was away. Sabi niya, he looks healthier now. Anya na walang kalamalam, parang gusto kong maiyak. Kung alam lang ni Madam, ako rin ang dahilan kung bakit nagiging masaya sa gabi ang asawa niya. Habang tumatagal, natututo ako o natututo kaming maging maingat. Minsan nakakatinginan kami ni Sir habang nasa mesa. Minsan dadaan siya, malapit sa akin at bahagyang idudunggol ang kamay ko. Maliit na bagay pero para sa akin, para bang kulo agad at adkidlat na dumadaan sa dibdib ko. At doon alam kong hindi ko na lamang to ginagawa para sa pera. May dami na rin akong nadadamay. Isang umaga habang naglilinis ako ng sala, lumapit si Madam Mila. Sabi niya, "Have you noticed my husband seems different?" Napakagat ako ng labi. "Ah, Madam, maybe he just tired work." "Maybe," sabi ko. Tinitigan niya akong matagal bago tumango. Maybe Mila, doon ko naramdaman ang takot paano kung makahalata na siya. Paano kung mabisto niya kami. Habang tumatagal, Miss Kay, mas lalo na akong nalulunod. Hindi ko na ho alam kung paano ko lalabas. Dahil sa isang banda, hindi ko na kayang bitawan ang amo kong lalaki dahil may dami na rin akong nakatali sa kanya. Pero sa kabilang banda, alam kong mas lalo akong mapapahamak kapag tumagal pa. At ngayong nandyan na ang asawa niya, mas naging delikado ang lahat. Minsan nga naiisip ko paano kung bigla na lang kaming mahuli. Pero sa kabila ng lahat ng tanong kong yun, kapag naririnig ko siyang bumubulong ng I need, Jumila, para akong natutuliro. At kahit alam kong mali, kahit nakakatakot, hindi ko na magawang tumanggi. Akala ko nga nung bumalik na si Madam, titigil na namin ang lahat. Pero mali pala ako. Dahil sa halip na mawala, mas lalo pang tumindi ang lihim naming ugnayan ng amo kong lalaki. At kasabay nito, naramdaman ko na rin ang matang tila nagsisimula ng mag-usisa ang mga mata ng asawa niya. Isang umaga noon, abala ko sa palilinis. Dumating si Madam at tahimik na naupo. Pinagmamastan ako. Mila, sabi niya, "My husband seems more secret these days." Napalunok ako. "Maybe he just stressed from work, Madam." Tinitigan pa niya akong matagal na para habang sinusuri ang bawat sinasabi ko. Pagkatapos ay umidi siya. Maybe pero ramdam kong hindi na siya basta nagtatanong. Alam ko nagkakaroon siya nga. Hinala na may babae si Sir Khalid. Isang gabi, dumating si Sir galing opisina at dumiretso sa akin sa kusina. Inaabot niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang pares ng gintong. "Hikaw, where is it, Mila?" Sabi niya, napapatid ako ng bibig. "Sir, no. What if Madam sees it?" Ngumiti siya. "Tell her I gave it to you as a gift for your service." She wanton suspect, pero sa loob-loob ko nakakakaba. Dahil alam kong kahit maliit na bagay, lamang yun sapat yun para magkaroon. Inalas si Madam. At hindi nga ako nagkamali dahil kinabukasan habang nag-aayos ako ng mesa, napansin ni Madam ang hikaw ko. "That's pretty, Mila, who gave it to you?" Tanong niya, para akong natuyuan ng lalamunan. "It was from Sir, Madam. He said it's for my hard work." Ngumiti siya pero hindi ko maipaliwanag. Yung ngiti niya, yung tingin niya, may halong pagtataka at pagsusuri. Habang lumalalim ang mga linggo, mas lumalakas na rin ang tensyon
Si Sir Sid parang mas nagiging agresibo. Hindi na siya tento sa mga palihim na hawakan lang. Minsan kapag wala si Madam, bigla niya akong tatawagin sa opisina niya. Mila, lock the door. Bulong niya, Sir, it's dangerous. Do it. I need you. At sa mga sandaling yun, nawawala ang takot ko. Dahil napapalitan to ng init at damdamin. Pero pagkatapos ng bawat pagtakas namin sa realidad, bumabalik ang bigat ng konsensya. Hanggang kailan naman? Hanggang kailan? Bago kami mahuli. At isang gabi, nagkakape noon si Madam sa may sala. Ako naman ay nasa kusina at si Sir ay biglang dumating at hinila ako papunta sa madilim na bahagi ng bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at siniil ako ng halik. Mila, I can't resist you. Bulong niya. Ngunit biglang narinig namin ang tinig ni Madam. Galid, are you there? Para akong binagsakan ng mundo. Agad kong tinulak si Sir palayo at nagkunwaring nag-aayos ng gamit sa shelf. Lumapit si Madam, daladala ang isang tasa ng kape. There you are, sabi niya kay Sir. Why are you here? Gumiti si Sir ng pilit. I was just checking some things. Tinitigan niya ako ng mabilis bago muling bumaling sa asawa. Mila, bring me more sugar please, sabi pa nito. At habang papalayo ako, ramdam ko ang pawis sa likod ko. Konting-konting pakakamali lang baka. Nahuli na kami. Kinabukasan, habang magkasama kami ni Madam sa kusina, bigla siyang nagsalita. Mila, you've been very close to my husband lately. He always asks for you, even small things. Napalunok ako. Maybe because I know the house better, Madam. Ngumiti siya ng matipid. I hope that's the only reason, Mila. Pagkatapos noon, natahimik kaming dalawa. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi. Si Jabulag, tuwing gabi, hindi na ako makatulog. Naiisip ko bakit ba hindi ko na lang tigilan lahat? Bakit hindi ko na lang sabihin, Sir, enough, I can do this anymore. Pero sa tuwing tinitingnan ko, yung mga anak ko sa larawan sa cellphone, bumabalik yung dahilan ko dahil ang perang nakukuha ko kay Sir ay malaking bagay sa akin at sa pamilya ko. At higit pa roon, hindi ko na rin kayang itanggi na may damdamin na rin ako para dito, isang gabi, nagkausap kami ni Sir. Habang tutulog si Madam Mila, sabi niya habang hawak ang kamay ko. If she ever finds out, I will protect you. Don't be afraid. Napayak ako. But sir, I'm already afraid. Every day, yumiti siya at hinaplos ang bisni ko. I love you, Mila. Don't forget that. At yun ang mga salitang hindi ko na dapat marinig pero lagi niyang sinasabi. Ngayon ramdam ko na yung dulo ng lubid dahil habang mas tumitindi ang relasyon namin, NJ amo kong lalaki, mas lumalakas na rin ang hinala ni Madam. At alam kong darating yung oras na hindi na namin to maitatawid sa mga palusot. At ang tanong ko sa sarili ko, kapag dumating yung araw na yun, ano bang pipiliin ko? Pera ba at damdamin? O ang kapayapaan ng konsensya ko? Sa bawat araw na lumipas, mas lalo akong nababaon sa sitwasyong ako mismo ang hindi na makalabas. Ang relasyon namin ng amo ko ay parang apoy. Habang pinipilit kong takpan, mas lalo lang lumalaki. At ngayong nararamdaman ko na ang mga matang mapanuri ni Madamay. Pakiramdam ko'y nasa bingit na kami ng pakabunyak. Minsan habang nagsiserve ako ng pagkain, sa mesa, ramdam kong nakatitig si Madam. Sa akin, hindi siya nagsasalita pero parang hinuhubaran ako ng kanyang mga mata. Mila, wika niya minsan, you've been with us for years. You're loyal, right? Napakagat ako ng labi.
Yes, madam. Of course, sabi ko. Ngumiti siya, pero hindi ko alam kung tunay ba. Iyon o puno ng duda. At sa mga sandaling yon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sikreto naming tinatago. Isang gabi, tinawag ako ni Sir sa kanyang opisina. Inlock niya yung pinto at muli kami nag-usap ng masinsinan. I'm thinking of sending you more money, Mila. For your children, you deserve more. Gusto kong matuwa sa sinabi niya, pero nararamdaman ko yung kabao. Sir, stop. Please, if Madam sees here. At bago ko pa natapos ang salita, may narinig kaming katok. Kid, are you inside? Boses in ni Madam para akong kinuryente. Mabilis niyang tinulak ang mga papel sa mesa. Kinuha ang isang folder at nagkunwaring abala. Binuksan niya ang pinto at bumungad si Madam na nakataas ang kilay. What are you doing? Tanong niya. Humiti si Sir ng pilit just checking some documents. Nilingon niya ako. And why are you here? Napakagat akong labi. Sir, ask me to clean. Sabi ko. Tahimik si Madam ng ilang segundo bago ngumiti. Very well. At umalis siya. Pagkasara ng pinto, parehong malakas ang tibok ng puso. Naming dalawa. That was close. Bulong ni Sir. Pero sa akin iba na ang nasa isip ko. Sa susunod, hindi na kami makakatakas. Kinabukasan, kinausap na ako ni Sir habang naguhugas ako ng plato. Mila, listen to me. If anything happens, if she finds out, I want you to know this. I don't regret anything. Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya. But sir, I regret it every day. Not because I don't care for you, but because I know I'm betraying myself. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. You're not betraying yourself. You're surviving and you're making me alive. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dahil sa kabila ng lahat. Totoo yung nararamdaman ko pero mali ang lahat ng ito. Kinagabihan, tumawag ako sa Pilipinas. Nakita ko sa video call mga anak ko nakangiti, may bagong damit at may mga pagkain sa mesa. Ma, thank you, sabi ng bunso ko. Napakasayo ho namin. Tumulo ang luha ko. Hindi nila alam ang tunay na kapalit ng bawat perang pinapadala ko. Adunggo, naramdaman. Ako ang nagdadala ng kasalanan. Pero sila ang nakikinabang sa resulta. At naisip ko, ito ba talaga yung tamang sakripisyo para sa kanila? Habang lumalalim ang gabi, mas ramdam ko na mga kilos ni Madam. Minsan bigla siyang papasok sa kusina na para bang titingnan ako kung anong ginagawa ko. Minsan bigla siyang nagtatanong ng mga mas personal pa na bagay. Mila, do you like working here? Do you feel comfortable? Parang may ibang ibig sabihin ng mga tanong niya. Para bang sinusubok niya. Ako kung bibigay ba ako ng palatandaan? Yes, madam. Sagot ko habang nakayuko. I'm very grateful. Ngumiti siya, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. At ngayon ho, Miss K, habang sinusulat ko to sa inyong programa, hindi ko alam kung saan kami hahantong. Lalo't lalo na ngayong nararamdaman kong malapit na kaming mabisto ni Madam. Mahalaga yung pamilya ko pero mahalaga na rin siya. Kaya ngayon gusto kong itanong sa inyo, sa mga nakikinig ng kwento kong ito, ano bang gagawin ko? Aalis na ba ako? O magpapatuloy ako sa isang bawal na pagmamahal kapalit ng pera at damdamin? O tatapusin na para sa kapayapaan ng konsensya? Sana'y matulungan niyo ho ako. Nagmamahal, Mila. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sa pag-ibig, minsan tayo ang nasasaktan. Minsan tayo ang lumalaban. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo sa comments dahil baka ang boses mo ang maging lakas ng iba.
Huwag kalimutang like, comment, share, subscribe para sa mas marami pang totoong kwentong tatama sa puso mo. Marian Sweet Story. Kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Hanggang sa susunod na kwento, paalam muna mga Kamarian.